hindi dapat siya naroroon. Dapat ay nasa ibaba siya, tinutulungan ang mga bata sa kanilang takdang aralin, o kaya naman ay naghahanda ng merienda. Ngunit dinala siya ng kanyang mga paa sa lumang bodega sa itaas ng kanilang bahay sa Tagaytay, isang lugar na bihirang puntahan at amoy alikabok at mga lumang kahoy. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nag-udyok sa kanya na pumanhik dito, isang pakiramdam na nagsimula kaninang umaga at hindi siya tinantanan buong araw. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo, nakita niya ito. Isang maliit na bowl na gawa sa Nara. Hindi ito pamilyar sa kanya. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama ni Miguel, ngayon niya lamang ito nakita. Dahan-dahan, halos parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, binuksan niya ang bowl. 2 bagay ang laman nito. Ang una ay isang bagay na metaliko at malamig sa kanyang palad. Isang insignia. Ang insignia ng hukbong himpapawid ng Pilipinas, na may nakaukit na agila sa gitna. Kilalang-kilala niya ito. Ito ang insignia na laging buong pagmamalaking isinusuot ng kanyang ama, si General Antonio Santiago, bago ito pumanaw. Nanlamig ang mga daliri ni Rica. Bakit ito nasa pag-iingat ni Miguel? Ang pangalawang bagay ay mas lalong nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lumang litrato. Ang kanyang ama, nakatayo sa tabi ng isang military plane, nakangiti. Pero hindi iyon ang nakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang litrato na hindi niya pa kailanman nakita. Isang kuha na tila personal, hindi opisyal. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa kupas na tinta. Isang petsa at isang pangalan. Miguel de la Cruz. Ang pangalan ng kanyang asawa. Bumagsak ang balikat ni Rica. Ang init at sigla ng umaga ay tila nilamon ng malamig na katotohanan na hawak niya ngayon sa kanyang mga kamay. Kaninang umaga lang, ang mundo niya ay perpekto. Ang halakhak ng 5 niyang anak ang gumising sa kanya. Ang amoy ng sinangag at pritong isda na niluluto ni Miguel ang nagpangiti sa kanya paglabas ng kwarto. Sa hapagkainan, naghahalo ang ingay at saya. Si Marco, ang panganay, ay seryosong nagbabasa ng libro habang kumakain. Ang kambal na sina Elia at Lena ay nag-aagawan sa huling piraso ng hotdog. Si Beste, ang bunso, ay masayang nagkakalat ng pagkain sa kanyang high chair, habang ang ika-4 nilang si Sofia ay pilit na ipinapakita sa kanya ang bago nitong drawing. Ma'am Rica, mukhang masaya po ang umaga ninyo, biro ni Miguel mula sa dulo ng mesa, tinatawag pa rin siya sa formal na paraan na iyon kapag gusto siyang asarin, isang paalala ng kanilang nakaraan. Napangiti si Rica. Sir Miguel, pakibusog mo na lang ang mga sundalo mo at baka mag-alsa balutan ang mga iyan. Nagtawanan sila. Isang tawanang komportable, puno ng pagmamahal na nabuo sa loob ng 10 taon. 10 taon. Sino ang mag-aakala? Minsan, kapag tinitingnan niya ang kanyang pamilya, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Walang ngiti, walang saya. Isang kasunduan lamang para takpan ang isang iskandalo na sisira sa pangalan ng kanyang pamilya at sa karera niya bilang isang piloto. Nakatayo siya sa altar sa isang puting bestida na parang uniforme ng bilanggo. Si Miguel, sa kanyang barong, ay mukhang isang estranghero na napilitan ding sumama sa isang parusa. Hindi man lang sila nagtinginan sa mata. Ang mga GI dude nila ay halos pabulong, walang anumang damdamin. Pagkatapos ng seremonya, umuwi sila sa magkaibang bahay. Pero unti-unti, dahil sa pangangailangan, sa paggigiit ng kanilang mga pamilya, at marahil, sa isang kislap ng pag-asang hindi nila kapwa inaamin, sinubukan nilang maging isang tunay na mag-asawa. At sa paglipas ng mga taon, ang pagkukunwari ay naging totoo. Ang mga ilag na tingin ay napalitan ng mga yakap. Ang mga formal na usapan ay naging biruan at malalalim na kwentuhan sa gabi. At dumating ang mga bata, isa-isa, na siyang naging pinakamatibay na pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Ang piloto at ang photographer, na pinagtagpo ng isang iskandalo, ay bumuo ng isang pamilyang puno ng pag-ibig. Isang pamilya na ngayon ay tila binabantaan ng isang maliit na bowl na gawa sa Nara. Isinara ni Rica ang bowl, maingat na ibinalik sa dating pwesto. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi na ngayon, may kasama ng pagdududa. Bumaba siya mula sa bodega na tila lutang ang isip. Nakita niya si Miguel sa sala, kausap ang isang kliyente sa cellphone.
Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting laging nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon, may iba siyang nakikita sa likod ng ngiting iyon. Nang matapos ang tawag, nilapitan siya ni Miguel at inakbayan. Okay ka lang, mahal? Kanina ka patahimik. Tumango lang si Rika. Napagod lang siguro sa paglilinis. Isang kasinungalingan. Ang una sa maraming kasinungalingan na nararamdaman niyang malapit ng mamagitan sa kanila. Maya-maya, tumunog muli ang cellphone ni Miguel. Isang hindi rehistradong numero. Tiningnan niya ang screen, at sa isang iglap, nakita ni Rika ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Nawala ang ngiti. Napalitan ito ng isang bagay na hindi niya pa nakikita rito, isang bakas ng purong takot. Excuse me lang, mahal, sabi ni Miguel, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumayo ito at lumayo, pumunta sa hardin para doon sagutin ang tawag. Sinundan siya ng tingin ni Rika. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit kitang-kita niya ang bawat kilos ni Miguel. Ang paghilot nito sa kanyang sentido. Ang paglakad ng pabalik-balik na parang hindi mapakali. Ang kamay niyang mahigpit na nakahawak sa cellphone. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba nito ang tawag at huminga ng malalim, tila sinusubukang pakalmahin ang sarili bago humarap muli sa kanya. Sino yon? Tanong ni Rika, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Wala. Trabaho lang. May kliyente lang na makulit, sagot ni Miguel, pilit na ngumingiti. Pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Alam ni Rika. Pagkatapos ng 10 taon, kabisado na niya ang bawat ekspresyon ng asawa. At alam niyang nagsisinungaling ito. Ang araw ay lumipas na may bigat sa pagitan nilang dalawa, isang bigat na si Rika lang ang nakakaramdam. Dumating ang gabi. Pinatulog nila ang mga bata, isa-isa, hanggang sa tanging katahimikan na ang bumalot sa kanilang malaking bahay. Pumasok sila sa kanilang silid-tulugan. Walang nagsasalita. Si Miguel, nakaraniwang may dalang kwento o biro bago matulog, ay tila may sarili ring malalim na iniisip. Marahil ay epekto pa rin ang tawag na natanggap niya kanina. Naramdaman marahil ni Miguel ang panlalamig sa kilos ni Rika. Habang nagsusuklay si Rika sa harap ng salamin, lumapit ito mula sa likuran at marahang ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat. Pagod na araw, bulong nito, ang hininga ay mainit sa kanyang batok. Dati, ang simpleng haplos na ito ay sapat na para pawiin ang anumang pagod niya sa buong araw. Ngayon, nagdulot ito ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema, isang kuryenteng hindi galing sa kilig, kundi sa alinlangan. Magpahinga ka na, sabi ni Rika, ang boses ay walang emosyon. Hindi niya magawang salubungin ang tingin nito sa salamin. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Miguel bago ito tumango at humiwalay. Humiga na sila sa kama. May espasyo sa pagitan nila na hindi karaniwan. Isang espasyong hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang espasyo na nilikha ng isang lumang bowl, isang insignia, at isang kasinungalingan. Hindi nagtagal, narinig na ni Rika ang malalim at pantay na paghinga ni Miguel. Tulog na ito. O baka nagtutulog-tulugan lang. Bumangon ng bahagya si Rika, sinandig ang sarili sa unan. Sa dilim, tanging ang mahinang ilaw mula sa buwan sa bintana ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang asawa. Ang mukhang minahal niya ng 10 taon. Ang mukhang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang ama ng kanyang 5 anak. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ito, bumabalik sa kanyang isipan ang mga imahe mula sa bodega. Ang insignia ni Papa. Ang litratong hindi niya pa kailanman nakita, nakuha pala ni Miguel. Ang takot sa mukha ni Miguel nang sagutin nito ang tawag sa telepono. Ang buong buhay nila, na akala niya ay isang bukas na libro, ay biglang nagkaroon ng isang kabanatang nakasara at nakakandado. Ang pag-ibig na akala niya ay binuo sa katotohanan, matapos ang isang sapilitang simula, ay maaaring may pundasyon palang mas malalim at mas madilim na kasinungalingan. Ang lalaking ito sa tabi niya, na pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ng kanyang katawan, at ng kinabukasan ng kanilang mga anak, sino ba talaga siya? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Malamig. Kasing lamig ng takot na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Humarap siya sa natutulog na si Miguel, at sa katahimikan ng gabi, isang tanong ang namutawi sa kanyang isipan, isang tanong na walang boses ngunit umalingaw sa buong pagkatao niya.
Sino ka ba talaga, Miguel? Ano ang tinatago mo sa akin? Isang multo ang kasama ni Miguel sa paggising. Hindi ito isang kaluluwang ligaw, kundi isang multo mula sa nakaraan na may pangalan, may mukha, at may boses na tumatawag sa telepono. Ang malamig na pakiramdam na iniwan ng tawag kahapon ay sumunod sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog, at ngayon, narito pa rin ito, nakaupo sa kanyang dibdib na parang isang malaking bato. Mas matindi ang bigat dahil naramdaman niya ang pagbabago kay Rika. Ang umagang ito, ang hapagkainan ay hindi pinuno ng tawanan. Nandoon pa rin ang ingay ng mga bata, ngunit ang init sa pagitan nilang mag-asawa ay nawala. Pinalitan ito ng isang nanunuot na lamig. Ang mga sagot ni Rika sa kanya ay maikli, halos pilit. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para siyang salamin na biglang nagkalamat, buo pa rin tingnan mula sa malayo, ngunit kapag nilapitan mo, makikita mo na ang mga bitak. May problema ba? Tanong niya habang nagkakape sila, matapos ihatid ang mga bata sa kani-kanilang mga gawain. Umiling lang si Rika, hindi tumitingin sa kanya. Wala. Marami lang iniisip sa trabaho. Alam ni Miguel na hindi iyon totoo. Ang kasinungalingan ay isang wikang pamilyar sa kanya nitong mga nakaraang taon, at kaya niyang kilalanin kapag naririnig niya ito mula sa iba, lalo na mula sa babaeng pinakamamahal niya. Ngunit ano ang sasabihin niya? Na siya rin ay may itinatago. Na ang multong gumugulo sa isip niya ay malapit nang sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kinailangan niyang umalis. May kailangan siyang ayusin. Nagpaalam siya kay Rika na may pupuntahan lang siyang supplier para sa kanyang upcoming photo exhibit. Isa na namang kasinungalingan. Ang pakay niya ay isang maliit at madilim na coffee shop sa isang eskinita sa Maynila. Isang lugar na hindi mo akalaing pupuntahan ng isang sikat na photographer na tulad niya. Sa isang sulok, naghihintay ang kanyang multo. Si Reyes. Isang dati niyang kasamahan sa trabaho noong nagsisimula pa lang siya bilang photojournalist, isang taong matagal na niyang kinalimutan o pilit na kinalimutan. Buti naman dumating ka, De La Cruz, bati ni Reyes, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Mukha itong mas matanda, mas pagod at may pait sa mga mata. Akala ko kailangan ko ng tawagan si Mrs. para lang mapapunta ka rito. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang ulo. Huwag na huwag mong idadamay ang pamilya ko dito, Reyes. Wow, pamilya, tumawa si Reyes. Ang pamilyang binuo mo sa isang sikreto. Magkano kaya ang halaga ng sikretong iyon? Lalo na kung ang sikreto ay may kinalaman sa pagkamatay ng sarili niyang ama? Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Miguel. Ano ang kailangan mo? Tanong niya, ang boses ay mariin at mababa. Simple lang. 5 milyon, sagot ni Reyes, diretsahan. Pera para sa aking pananahimik. Isipin mo na lang, bayad iyon sa maganda mong buhay ngayon. Bayad sa bahay mo sa Tagaytay, sa mga magaganda mong anak, sa asawa mong piloto. Maliit na halaga lang iyan para sa kapayapaan ng loob mo, di ba? Wala akong ganyang kalaking pera, sabi ni Miguel, kahit alam niyang magagawa niya ng paraan. Gawan mo ng paraan, De La Cruz, tumayo si Reyes. May exhibit ka bukas, di ba? Siguradong maraming bibili ng mga litrato mo. Bibigyan kita ng 1 linggo. Pagkatapos noon, kung wala pa rin ang pera, ang susunod kong kakausapin ay si Frederica Santiago de la Cruz na mismo. Umalis si Reyes, iniwan si Miguel na nanginginig sa galit at takot. Ang multo ay hindi na lang basta multo. Isa na itong halimaw na humihingi ng kapalit. Kinagabihan, ginanap ang kanyang solo photo exhibit. Isang malaking tagumpay. Puno ang gallery ng mga kaibigan, kritiko at mga kolektor. Ang bawat pader ay may kwento, mga larawang kuha niya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ang mga mata ni Miguel ay laging bumabalik sa isang tao lamang, si Rika, na nakatayo sa isang sulok, maganda sa kanyang itim na bestida, ngunit may kalayuan sa kanyang mga mata. Sa gitna ng programa, kinuha ni Miguel ang mikropono. Gusto kong ialay ang gabing ito sa inspirasyon ko, sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng kaguluhan sa kanyang loob. Tumingin siya ng diretso kay Rika. Sa babaeng nagbigay ng kulay at kahulugan sa bawat larawan na kinukunan ko. Para sa iyo, mahal. Ang litratong ito, tahanan, ay para sa iyo. Itinuro niya ang pinakamalaking litrato sa gitna ng gallery, isang simpleng kuha ng mga kamay nilang dalawa na magkahawak,
na may malabong imahe ng kanilang mga anak na naglalaro sa likuran. Isang sandali ng katahimikan ng perpektong kaligayahan. Isang sandali na desperado niyang gustong bawiin. Nakita niya ang bahagyang pangingilid ng luha sa mga mata ni Rica. Sa isang saglit, umasa si Miguel. Baka sakaling maayos pa. Baka sakaling mapagtagumpayan nila ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho ng may isang boses na pumutol sa katahimikan. Napakagandang obra, Miguel. Nakakataba ng puso. Lumingon silang lahat. Doon, nakatayo sa pasukan, ay isang babaeng hindi na nila nakita sa loob ng 10 taon. Si Doña Elvira Sandoval. Elegante pa rin, may mga alahas na kumikinang, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing lamig ng yelo. Ang ina ng lalaking dapat ay pakakasalan ni Rica. Lumapit si Doña Elvira, hindi pinapansin si Miguel. Dumiretso ang kanyang tingin kay Rica. Frederica, hija. You look stunning, sabi niya, ang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. I'm surprised you could build a happy life on such shaky foundations. Naramdaman ni Miguel na humigpit ang kamao niya. Ang mga salitang iyon, bagamat tila simple, ay isang direktang atake. Isang punyal na maingat na itinutok sa lamat na nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila ni Rica. Doon ka nagkakamali, Doña Elvira, sagot ni Rica, ang boses ay kalmado ngunit matigas. Ang pundasyon namin ang pinakamatibay na bagay sa buhay ko. Mumiti lang si Doña Elvira bago ito tumalikod at naglakad palayo, na para bang wala lang itong ginawang kaguluhan. Sa biyahe pa uwi, ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi. Si Rica ang unang bumasag dito. Ano ang ibig sabihin ni Elvira? Huwag mo siyang pansinin, sagot ni Miguel, ang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Isang matandang babae na puno ng pait. Alam mo naman ang nangyari noon. Alam ko, sabi ni Rica, at sa tono ng kanyang boses, alam ni Miguel na hindi ito naniniwala. Pero parang may iba siyang alam na hindi ko alam. Hindi na sumagot si Miguel. Ano pa ba ang sasabihin niya? Ang bawat salita ay magiging isa na namang kasinungalingan. Pagdating sa bahay, pagod na pumasok si Miguel sa banyo para maligo, umaasang aanurin ng tubig ang bigat sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang pagkakamali na pagsisisihan niya habang buhay. Habang nasa banyo siya, kinuha ni Rica ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba ay tama? Ang paglabag sa tiwala ng sarili niyang asawa? Ngunit ang pagdududa ay mas malakas na. Binuksan niya ito. At doon, sa pinakaibabaw ng kanyang inbox, nakita niya ito. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Isang mensaheng nagpatigil sa kanyang mundo. Huling pagkakataon mo na ito, De La Cruz. Ibuhos mo ang pera o ibubuhos ko ang katotohanan kay Rica. Parang isang basag na salamin ang puso ni Rica. Ang bawat salita sa text message na iyon ay isang matulis na piraso na tumutusok, sumusugat, at nagpapadugo sa loob niya. Ibuhos mo ang pera o ibubuhos ko ang katotohanan kay Rica. Ang katotohanan. Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa kanyang isipan. Isang katotohanan na may katumbas na 5 milyon. Isang katotohanan na labis na ikinatatakot ng kanyang asawa. Isang katotohanan na may kinalaman sa text message kahapon, sa tawag sa hardin, sa insignia ng kanyang ama, sa litratong hindi niya pa nakikita. Nang lumabas si Miguel mula sa banyo, suot ang kanyang puting t-shirt at pajama pants, mukha itong pagod ngunit payapa. Isang ilusyon ng kapayapaan na malapit ng mabasag. Nakatayo si Rica sa gitna ng kanilang silid, hawak ang cellphone na parang isang sandata. Rica! Bakit gising ka pa? Tanong ni Miguel, hindi pa napapansin ang hawak niya. Hindi sumagot si Rica. Itinaas niya lang ang telepono, ipinakita ang screen kung saan nakabukas ang mensahe. Nakita ni Rica ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Ang pagkapagod ay napalitan ng gulat, at ang gulat ay mabilis na napalitan ng panik. Para siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Lumapit ito, sinusubukang kunin ang telepono, ngunit umatras si Rica. Sino siya, Miguel? Tanong ni Rica, ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. At anong katotohanan ang sinasabi niya? Mahal, mag-usap tayo. Huminahon ka muna, pakiusap ni Miguel, iniabot ang kamay.
Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Rika at nagulat siya sa sarili niyang lakas. Ayoko ng paliwanag, Miguel. Gusto ko ng sagot. 10 taon. 10 taon tayong nagsasama. At hindi mo pa rin ako kayang pagkatiwalaan ng buo. Pinagmumukha mo akong tanga. Hindi totoo yan, Rika. Mahal na mahal kita. Pagmamahal ba yang may itinatago kang ganito kalaki? Pagmamahal ba yang hinahayaan mong mag-isip ako gabi-gabi kung ano ang tinatago mo? Pera lang ba to? May utang ka ba? Sabihin mo sa akin. Yumuko si Miguel, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. May kinalaman sa pera. May pagkakamali ako noon. Isang malaking pagkakamali noong bata pa ako at ngayon binabalikan ako para singilin. Anong pagkakamali, giit ni Rika? Ngunit umiling lang si Miguel. Hindi ko pwedeng sabihin, Rika. Hindi ngayon. Maniwala ka sa akin, ginagawa ko ito para protektahan ka. Para protektahan ang pamilya natin. Ang mga salitang iyon na dapat sana ay magpapakalma sa kanya, ay lalo lang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Protection. Sa tingin mo ba ito ang proteksyon? Ang hayaan akong mabuhay sa isang kasinungalingan. Ang hayaang si Doña Elvira pa ang magpahiwatig sa akin na may mali sa pundasyon ng pamilya natin. Ito ba ang pagmamahal na sinasabi mo, Miguel? Isang pagmamahal na nakakulong sa mga pader ng sikreto mo. Walang naisagot si Miguel. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Iyon na ang sagot. Tumalikod si Rika, hindi na niya kayang tingnan ang mukha ng asawa. Umiyak siya ng walang tunog, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Hindi ito simpleng galit. Ito ay pagkadurog. Ang pagkadurog ng tiwala na iningatan niya at inalagaan sa loob ng isang dekada. Kinabukasan, ang kanilang bahay sa Tagaytay na dati puno ng init at sigla ay naging malamig at malawak. Hindi sila nag-usap. Kumilos sila sa paligid ng isa't isa na parang dalawang estranghero. Kahit ang mga bata ay tila nakaramdam ng tensyon. Nagpasya si Rika na umuwi muna sa Maynila, dala ang mga bata. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang lumayo kay Miguel para makapag-isip. Pagdating niya sa kanilang bahay sa syudad, isang beef delivery man ang naghihintay. May package daw para sa kanya. Enrique Frederica de la Cruz. Wala namang nakalagay na pangalan ng nagpadala. Dahil sa kaguluhan ng isip, tinanggap na lang niya ito at ipinatong sa mesa. Kinagabihan, matapos patulugin ang mga bata, mag-isa na lang si Rika sa sala. Doon niya napansin muli ang package. Isang simpleng brown envelope, walang tatak kundi ang kanyang pangalan at address. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman nito ay isang lumang dyaryo, nakatupi ng maayos. Ang petsa, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang headline ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. General Santiago, patay isang ambush. Nanginig ang kamay ni Rika. Bakit may magpapadala nito sa kanya? Para saan? Para paalalahanan siya sa pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Binuklat niya ang pahina. Doon, nakasulat ang buong detalye ng pangyayari, ang lugar, ang oras, ang brutal na pag-atake. At sa ilalim ng artikulo, may isang maliit na caption para sa isang litrato ng mga investigador sa crime scene. Photo Jose Miguel de la Cruz. Ang pangalan ay binilugan ng isang pulang marker. Nabitiwan ni Rika ang dyaryo. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Nag-flashback sa isip niya ang lahat. Ang insignia sa bowl. Ang litrato ni Papa. At ngayon, ito. Isang patunay na si Miguel ay naroon. Naroon siya sa araw na namatay ang kanyang ama. Ang pagkakamali na sinasabi niya. Ang sikreto na pilit niyang itinatago. Hindi kaya. Hindi. Hindi maaari. Ngunit ang laso ng duda ay naikalat na. Mabilis itong gumapang sa kanyang mga ugat, nilason ang bawat masayang alaala, binahira ng itim ang bawat ngiti at yakap, at winasak ang bawat salita ng pagmamahal na sinabi ni Miguel sa kanya. Ang lahat ng piraso ay nag-ugnay na sa isang nakakakilabot na larawan. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Umuwi si Miguel mula Tagaytay, umaasang maaayos na nila ang gusot.
Ngunit ang dinatnan niya ay isang babaeng nakaupo sa dilim ng sala. Ang mukha ay walang emosyon, ang mga mata ay parang dalawang itim na butas na puno ng sakit at akusasyon. Sa sahig, sa pagitan nilang dalawa, nakakalat ang lumang dyaryo. Tumingin si Miguel sa dyaryo pagkatapos ay kay Rica. Nakita niya ang pag-unawa, ang takot, at ang pagsuko sa mga mata nito. Alam na niya. Itinaas ni Rica ang kanyang mukha, ang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak, ngunit ang boses ay matatag at malamig na parang yelo. Ipaliwanag mo ito. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamadilim na gabi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang malakas na kabog ng dibdib ni Miguel. Nakatitig siya sa dyaryo na nakakalat sa sahig, pagkatapos ay sa mukha ni Rica. Ang mukha ng babaeng pinangakuan niya ng buong mundo, ngunit ang tanging naibigay niya ay isang mundo ng kasinungalingan. Rica, Nagsimulang magsalita si Miguel, ngunit ang boses niya ay parang buhangin, magaspang at hirap lumabas. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, putol ni Rica, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Gusto kong malaman ang totoo. Ngayon na. Walang labis, walang kulang. Utang mo sa akin yan, Miguel. Utang mo yan sa 10 taon ng buhay ko na ibinigay ko sa'yo. Yumuko si Miguel. Ito na. Ang katapusan. Ang araw na kinatatakutan niya sa loob ng isang dekada ay dumating na. Wala nang takbuhan. Wala nang taguan. Huminga siya ng malalim at sa kanyang pag-angat ng tingin, ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim. Totoo, panimula niya, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Nandoon ako. Hindi kumurap si Rica. Naghihintay. Nagsisimula pa lang ako noon. Rica. Isa akong batang photojournalist na uhaw sa scoop, uhaw sa pangalan, pagpapatuloy ni Miguel, at habang nagsasalita siya, ang mga alaala ay bumabalik na parang isang masamang panaginip. Flashback. 10 taon ang nakalipas. Isang batang Miguel, may dalang kamera, na nakikipagsiksikan sa mga veteranong reporter. Desperado siyang makakuha ng isang malaking istorya. Isang gabi, sa isang bar kung saan nagtitipon ang mga taga-media, isang impormante ang lumapit sa kanya. Isang source na kilala sa pagbibigay ng mga balita tungkol sa militar. May ibibigay ako sa'yo, bata, sabi ng lalaki. Pero kailangan ko rin ng pabor. May alam ka ba sa schedule ni General Santiago bukas? Noon, si Miguel ay nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa isang surprise inspection na gagawin ng general sa isang kampo sa timog. Isang maliit na detalye na narinig niya lang. Dahil sa kagustuhang makuha ang tiwala ng source, sa pag-asang bibigyan siya nito ng mas malaking balita, ibinigay niya ang impormasyon. Bakit mo gustong malaman? Tanong pa niya. Gusto ko lang i-confirm sa sarili kong source. Para malaman kung totoo ang mga sinasabi mo, sagot ng lalaki, sabay tapik sa balikat niya. Huwag kang mag-alala, bata. Atin-atin lang to. Naniwala siya. Isang hangal at uhaw sa pangarap na bata ang naniwala. Kinaumagahan, natanggap niya ang scoop mula sa source, isang tip tungkol sa isang diumanong engkwentro sa mismong lugar kung saan papunta ang general. Agad siyang pumunta roon, umaasang makukunan niya ng litrato ang labanan. Ngunit wala siyang naabutang engkwentro. Ang naabutan niya ay ang resulta ng isang madugong ambush. Mga sasakyang puno ng butas ng bala. Usok. At ang katawan ng mga sundalo. Sa gitna ng lahat, ang walang buhay na katawan ni General Antonio Santiago. Doon niya naintindihan. Hindi siya binigyan ng scoop. Ginamit siya. Ang impormasyong ibinigay niya ang naging daan para matunton ng mga kalaban ang kanyang ama. Ang kamera sa kanyang kamay ay biglang bumigat na parang 1,000,000 na tonelada. Nanginginig, kinunan niya ng litrato ang eksena, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa gulat at sa hindi maipaliwanag na pangangailangang itala ang kasalanang hindi niya sinasadya. Katapusan ng flashback. Bumalik si Miguel sa kasalukuyan. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakatingin siya kay Rica, na ngayon ay nakatakip na ng kamay sa kanyang bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa katotohanan ng kanyang naririnig. Hindi ko alam, Rica. Maniwala ka sa akin, hindi ko alam na iyon ang mangyayari, umiiyak na sabi ni Miguel.
Isa lang akong bata noon na gustong mapatunayan ang sarili. Nang malaman ko kung ano ang nangyari, gumuho ang mundo ko. Ang bawat gabi, ang bawat araw, dinadala ko ang bigat na iyon. Hindi ako pumatay, Rika. Pero ang kamay ko may dugo pa rin. Kaya pala bulong ni Rika, ang boses ay basag. Kaya pala pumayag ka sa kasal. Hindi dahil sa iskandalo. Dahil sa konsensya. Isang paraan para pagbayaran ang kasalanan mo. Isang parusa sa sarili mo. Tumango si Miguel, hindi na makapagsalita. Tumayo si Rika. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Lumakad siya palayo kay Miguel, patungo sa bintana, tila naghahanap ng hangin. Bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Ang pag-ibig mo sa akin, sabi niya, nakatalikod pa rin. Totoo ba iyon? O bahagi lang din ng pagbabayad puri mo? Totoo, Rika. Maniwala ka sa akin. Sa simula, konsensya ang nagtulak sa akin. Pero sa paglipas ng panahon, minahal kita. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Kayo ng mga anak natin, kayo ang naging dahilan ko para bumangon araw-araw. Kayo ang nagligtas sa akin. Humarap si Rika. Ang mukha niya ay blanko, ngunit ang mga mata niya ay nag-aapoy sa sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Niligtas? Paano mo kami maililigtas kung ikaw mismo ang multo na sumisira sa atin? Ang buong buhay natin, ang pamilya natin, ang 5 anak natin, ang pagmamahalan natin, lahat yan, nabuo sa ibabaw ng bangkay ng tatay ko. Rika, pakiusap . Lumuhod si Miguel, inabot ang laylayan ng damit ni Rika. Patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hinila ni Rika ang kanyang damit palayo, na para bang ang paghawak ni Miguel ay isang apoy na nakakapaso. Tumingin siya sa nakaluhod na asawa, hindi na may galit, kundi may isang bagay na mas malala pa, pagkasuklam. Paano kita patatawarin kung ang bawat pagtingin ko sa'yo, ang naaalala ko ay ang pagtataksil mo sa ama ko, sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. Ang buong buhay natin isang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa mesa. May tinawagan siya. Narinig ni Miguel ang bawat salita. Hello? Attorney? Si Rika Santiago ito. Gusto kong malaman ang proseso para sa annulment. Ibinaba ni Rika ang tawag at tumingin kay Miguel sa huling pagkakataon. Walang luha. Walang emosyon. Isang malamig at basag na kaluluwa na lang ang nakikita niya. Mahinahon siyang nagsimulang mag-impake ng ilang gamit niya at ng mga bata. Walang lingon-lingon. Bawat kilos niya ay kalmado, pero sa loob, nararamdaman ni Miguel ang pagsabog ng isang bulkan. Ayokong makita ka ng mga anak ko bilang anak ng taong may kinalaman sa pagkamatay ng lolo nila, sabi ni Rika, bago buksan ang pinto ng kwarto. Lumayo ka sa amin. Isinara niya ang pinto. At sa pagsarang iyon, gumuho ang mundo ni Miguel de la Cruz. May mga katahimikan na payapa. At may mga katahimikan na nakakabingi, masakit, at puno ng multo ng mga salitang binitiwan at mga pusong sinugatan. Iyon ang katahimikang bumalot sa bahay ng mga Santiago nang dumating si Rika, kasama ang 5 niyang anak. Ang kanyang ina, si Aling Martha, ay sumalubong sa kanila sa pinto. Isang tingin pa lang sa namumugto at walang buhay na mga mata ni Rika, alam na niya. Walang tanong na namutawi. Niyakap na lang niya ng mahigpit ang kanyang anak, isang yakap na nagsasabing nandito ako. Ang mga bata, bagamat nalilito, ay nakaramdam sa bigat ng atmosfera. Si Marco, ang panganay, ay tahimik na umupo sa isang sulok, hawak ang kanyang libro, ngunit hindi naman nagbabasa. Ang kambal na sina Elia at Lena ay nakakapit sa palda ng kanilang ina. Si Sofia ay paulit-ulit na nagtatanong, Mama, where's Papa? Is he coming? Bawat tanong ni Sofia ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Rika. Paano niya sasagutin? Paano niya ipapaliwanag sa mga bata na ang kanilang tahanan ay nabasag na? Na ang kanilang amang hinahangaan ay siya ring anino na nagpapadilim sa alaala ng kanilang lolo. Dinala niya ang mga anak sa dati niyang kwarto. Ang kwarto niya noong dalaga pa siya. Puno ito ng mga alaala ng kanyang kabataan, ng kanyang mga pangarap bago ang lahat ay gumuho. Sa ibabaw ng kanyang aparador, nakita niya ang isang picture frame. Ang larawan niya kasama ang kanyang ama, pareho silang nakauniporme ng piloto, parehong nakangiti ng buong pagmamalaki.
Kinuha niya ang larawan. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ama. Patawad, bulong niya sa hangin. Patawad kung minahal ko ang taong naging dahilan ng sakit mo. Sa kabilang dako, sa kanilang bahay sa Tagaytay, si Miguel ay nabubuhay sa isang impyerno. Ang malawak na bahay na dati puno ng sigla at halakhak ay isa na ngayong malamig na museo ng mga alaala. Bawat sulok ay may anino ni Rica. Bawat laruan na nakakalat sa sahig ay may anino ng kanyang mga anak. Sinubukan niyang tumawag 100 beses. Ngunit ang telepono ni Rica ay hindi na matawagan. Nag-text siya. Libo-libong mensahe ng paghingi ng tawad, ng pagmamakaawa, ng pagpapaliwanag. Walang sagot. Isang araw, dumaan siya sa bahay ng mga Santiago, umaasang masisilayan man lang ang kanyang mga anak. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang kapatid ni Rica, isang sundalo ring tulad ng kanilang ama. Wala kang karapatang tumapak dito, De La Cruz, sabi nito, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Gusto ko lang makita ang mga anak ko, pakiusap ni Miguel. Ang mga anak mo. Sila ang pinaka-nasasaktan sa ginawa mo. Huwag mo nang dagdagan pa. Lumayo ka, sabi ng bayaw niya bago isara ng malakas ang gate. Bumalik si Miguel sa kanyang kotse, talunan. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkawala. Hindi lang ang asawa at mga anak niya ang nawala sa kanya. Nawala rin ang kanyang sarili. Ang pagiging asawa. Ang pagiging ama. Ang pagiging isang buong tao. Samantala, sinimulan na ni Rica ang proseso. Nakipag-usap na siya sa kanyang abogado. Ang bawat papel na pinipirmahan niya ay parang isang piraso ng kanyang puso na tinatanggal. Ang sabi ng isip niya, ito ang tama. Ito ang nararapat para sa alaala ng kanyang ama, para sa kanyang dignidad. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw sa sakit. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, naupo siya sa sala kasama ang kanyang ina. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? Tanong ni Aling Martha. Tumango si Rica kahit hindi siya sigurado. Kailangan mapara kay Papa. Para sa akin. Paano ang mga bata? Sa tanong na iyon, bumigay na si Rica. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang lahat ng sakit, galit at pagkalito na kinimkim niya ay bumuhos. Hindi ko alam, Ma. Hindi ko na alam. Mahal na mahal ko siya pero paano? Paano ko siya mamahalin ulit? Sa kabilang banda, si Miguel ay nasa kanyang madilim na studio, napapaligiran ng kanyang mga litrato. Ang mga litratong dati nagbibigay sa kanya ng saya, ngayon ay mga paalala na lang ng isang buhay na wala na. Kinuha niya ang litrato ng kasal nila. Isang pilit na ngiti sa kanilang mga labi. Kinuha niya ang isa pang litrato, ang unang kaarawan ni Marco. Ang unang hakbang ng kambal. Ang bawat larawan ay isang patalim. Binuksan niya ang isang bote ng alak. Uminom siya. Uminom siya hanggang sa wala na siyang maramdaman. Hanggang sa ang sakit ay mapalitan ng manhid. Kinabukasan, isang opisyal na sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa abogado ni Rica. Ang mga papeles para sa annulment. Hawak niya ang dokumento. Ito na. Ito na ang selyo ng kanyang kabiguan. Ang katibayan na nawala na sa kanya ang lahat. Napaupo siya sa sahig, yakap ang mga papeles. Walang luha. Walang salita. Isang basag na katawan na lang na humihinga. Isang kaluluwang sumuko na. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Nag-scroll siya sa kanyang mga email, hindi alam kung ano ang hinahanap. Marahil ay isang bagay na makakapitan. At doon, sa gitna ng mga spam at mga lumang mensahe, may isang email na nakaagaw ng kanyang pansin. Galing ito sa isang email address na hindi pamilyar, ngunit ang pangalan ng nagpadala ay kilala niya. Isang matagal ng katrabaho na nawalan na siya ng kontak. Isang tao na nandoon din noong mga panahong iyon. Ang subject ng email ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Tungkol sa ambush ni General Santiago at si Doña Elvira. Ang email ay tila isang maliit na kandila sa isang napakalawak at madilim na kuweba. Noong una, nag-atubili si Miguel na buksan ito. Ano pa ba ang idudulot nito kundi dagdag na sakit? Baka isa na namang pangingikil, isa na namang pagpapaalala ng kanyang kasalanan.
Ngunit ang pangalan ni Doña Elvira sa subject line ay parang isang pamilyar, ngunit nakalimutang himig. Isang piraso ng puzzle na hindi niya kailanman naisip na tingnan. Sa nanginginig na kamay, nag-click siya. Ang laman ng email ay maikli lamang. Miguel, alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap. Narinig ko ang nangyari sa inyo ni Rica. Nakokonsensya ako. May mga bagay akong nalalaman na dapat ay sinabi ko na noon pa. Hindi ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ginamit lang tayo. May meeting ako sa isang kliyente bukas ng umaga, 1:00 sa Kapedikalya sa may eskolta. Kung gusto mong malaman ang totoo, pumunta ka. Mag-iwan ako ng isang package para sa iyo sa counter. Pasensya na kung hindi kita mahaharap, ayokong madamay. Pero utang ko ito sa iyo. At utang ko ito sa katotohanan. Alex. Si Alex. Isang veteranong investigative journalist na naging mentor niya noon. Isang taong bigla na lang naglaho sa industriya ilang taon na ang nakalipas. Kinabukasan, hindi alintana ni Miguel ang kanyang itsura. Gusot ang damit, hindi pa nagsusuklay, may mga anino sa ilalim ng mata. Nagmaneho siya papuntang Maynila na parang isang taong nalulunod na nakakita ng isang maliit na salbabida. Dumating siya sa Kapedikalye. Isang luma ngunit maginhawang lugar. Gaya ng sabi sa email, lumapit siya sa counter at nagtanong. Iniabot sa kanya ng barista ang isang selyadong brown envelope. Dala ang sobre, umupo si Miguel sa pinakasulok na mesa. Ang kanyang puso ay kumakarera. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang laman, isang USB flash drive at ilang mga lumang dokumento. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Naglalaman ito ng iisang folder. Ang pangalan ng folder, Proyekto Santiago. Binuksan niya ito. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. May mga kopya ng mga email. Mga palitan ng mensahe sa pagitan ng source na kumausap sa kanya noon at ng isang email address na may pangalang Sandoval. Mga email na naglalaman ng mga detalye ng transaksyon. Hindi lang impormasyon ang ibinigay ng source, nagbenta ito ng impormasyon. At ang bumili, si Doña Elvira Sandoval. May mga bank records. Isang malaking halaga ang inilipat sa account ng source isang araw bago ang ambush. Galing sa isang kumpanyang pag-aari ng mga Sandoval. At ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording. Nanginginig na pinindot ni Miguel ang play. Ang boses ay malinaw, bagamat may kaunting static. Boses ng source niya at boses ng isang babae. Sigurado ka bang tumpak ang impormasyong ito? Tanong ng boses ng babae. Boses ni Doña Elvira. Opo, Doña. Galing mismo sa isang batang reporter na uhaw sa scoop. Ginamit ko siya. Hindi niya alam na ang impormasyon ay mapupunta sa kalaban. Magaling, sabi ni Doña Elvira, ay halong kasiyahan at lamig sa kanyang boses. Matagal ko nang gustong mawala sa landas ko ang general na yan. Masyado siyang malinis. Isang sagabal sa mga negosyo ko. Tiyakin mong magiging malinis ang trabaho. At pagkatapos nito, tiyakin mo ring mawawala na ang reporter na ginamit mo. Ayoko ng anumang bakas. Napahawak si Miguel sa mesa. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inakala. Hindi lang siya ginamit. Siya ay isang kasangkapan sa isang mas malaki at mas madilim na plano. Ang pagkamatay ni General Santiago ay hindi lang resulta ng isang aksidenteng pagtagas ng impormasyon. Ito ay isang planadong pagpatay. Isang assassination na pinondohan at inutos ni Doña Elvira Sandoval. At ang iskandalo na nag-ugnay sa kanila ni Rica. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Iyon din ay bahagi ng plano. Isang paraan para lalong saktan si Rica. Isang paraan para tapakan ang pangalan ng mga Santiago. Isang paraan para ipakita ni Doña Elvira ang kanyang kapangyarihan. Pareho silang biktima. Mula simula hanggang wakas. Ang galit na naramdaman ni Miguel ay hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na nagpawi sa kanyang sakit at kawalan ng pag-asa. Napalitan ito ng isang bagay, determinasyon. Hindi na niya ito gagawin para sa kanyang sarili. Gagawin niya ito para kay Rica. Para sa alaala ng ama nito. Para sa kanilang mga anak. Mabilis siyang kumilos. Nag-compose siya ng isang bagong email.
Walang paligoy-ligoy. In-attach niya ang lahat ng ebidensya, ang mga dokumento, ang mga email, ang audio recording. Ang recipient, Frederica, Santiago at Filerforce.com. Sa katawan ng email, isa lang ang isinulat niya. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan, Rika. Para sa iyo at para sa alaala ng iyong ama. Pinindot niya ang send. Sa bahay ng mga Santiago, si Rika ay nakatingin sa labas ng bintana. Umuulan. Ang bawat patak ng ulan ay parang isang luhang hindi na niya kayang ilabas. Katatapos lang niyang kausapin ang kanyang abogado. Pinal na ang desisyon. Kakalimutan na niya si Miguel. Mabubuhay siya para sa kanyang mga anak. Narinig niya ang ping ng kanyang laptop. Isang bagong email. Mula kay Miguel. Gusto niya itong burahin. Gusto niya itong baliwalain. Ngunit ang subject line ng email ni Miguel ay wala. Blanco. Na para bang sinasadyang huwag lagyan para hindi niya agad mahusgahan. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, binuksan niya ito. Nakita niya ang maikling mensahe. At ang mga attachment. Isa-isa niyang binuksan ang mga ito. Ang mga email. Ang mga bank records. At sa huli ang audio file. Habang pinapakinggan niya ang recording, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang boses ni Doña Elvira ay parang laso na direktang ibinubuhos sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Ang bawat pagtawa ay isang patunay ng isang kasamaang hindi niya sukat akalain. Ang galit na naramdaman niya para kay Miguel ay biglang nag-iba ng direksyon. Napalitan ito ng mas matinding galit, isang galit na nakatuon sa tunay na halimaw. Ang pagkalito niya ay napalitan ng isang nakakagimbal na kalinawan. Si Miguel ay biktima rin pala. Isang batang lalaki na ginamit at tinangkang patahimikin. Ang lahat ng pagdurusa nila sa loob ng 10 taon, ang lahat ng sakit ay kagagawa ng iisang tao. Nang matapos ang recording, napahawak si Rika sa kanyang dibdib. Ang mga luha na akala niya inaubos na ay muling bumuhos. Ngunit hindi na ito luha ng sakit para sa sarili, kundi luha ng pag-unawa para kay Miguel. Luha ng galit para kay Doña Elvira. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang kumatok sa pinto. Ang kanilang kasambahay. Ma'am Rika, may bisita po kayo. Si Doña Elvira Sandoval daw po. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Rika. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang katawan ay nawala. Napalitan nito ng isang katatagan na gawa sa purong galit at determinasyon. Naglakad siya papunta sa pinto. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Doña Elvira, may dalang isang basket ng mga prutas. Narinig ko ang magandang balita, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay puno ng peking awa. Sa wakas, natauhan ka na rin. Alam kong mahirap, pero tama ang desisyon mong iwan ang lalaking iyon. Tinitigan lang siya ni Rika, ang mga mata ay malamig at matalim. Ang katahimikan ay nakakakaba. Nawala ang ngiti sa labi ni Doña Elvira, napalitan ng pagtataka. Bakit? May problema ba, Hija? Sa halip na sumagot, umiti si Rika. Isang ngiting hindi pa nakikita ni Doña Elvira kailanman. Isang ngiting nakakakilabot. Halika, Doña, sabi ni Rika, binuksan ng maluwag ang pinto. Pumasok ka. May ipaparinig ako sa'yo. Ang sala ng pamilya Santiago, na karaniwang puno ng mga antigong kasangkapan at larawan ng mga bayani, ay biglang naging isang korte. Si Doña Elvira ang nasasakdal. At si Rika ang hukom. Naupo si Doña Elvira sa isang silyang may mataas na sandalan, ipinatong ang kanyang mamahaling bag sa tabi. Ang kanyang postura ay puno pa rin ng kayabangan, ngunit may bahid na ng kaba sa kanyang mga mata dahil sa kakaibang katahimikan ni Rika. Ano ba ang gusto mong iparinig sa akin, Hija? Tanong ni Elvira, pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti. Sana ay hindi mga malulungkot na kanta. Panahon na para maging masaya ka. Hindi sumagot si Rika. Naglakad siya papunta sa isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang kanyang laptop. Walang salitang pinindot niya ang play. Ang unang umalinggaw sa silid ay ang boses ng isang lalaki. Opo, Donya. Galing mismo sa isang batang reporter na uhaw sa scoop. Ginamit ko siya. Biglang nanigas si Doña Elvira sa kanyang kinaupuan.
Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatitig sa laptop na parabang iyon ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Sumunod ang kanyang sariling boses, malinaw at hindi maipagkakaila. Matagal ko nang gustong mawala sa landas ko ang general na yan. Masyado siyang malinis. Isang sagabal sa mga negosyo ko di. Bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng kasinungalingan na binuo ni Elvira. Sinubukan niyang tumayo, magsalita, itanggi. Ngunit ang boses mula sa laptop ay nagpatuloy, walang awa. Tiyakin mong magiging malinis ang trabaho. At pagkatapos nito, tiyakin mo ring mawawala na ang reporter na ginamit mo. Ayoko ng anumang bakas. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakakabingi. Saan mo nakuha yan? Nautal na tanong ni Doña Elvira. Ang boses ay nanginginig. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Dahan-dahang lumapit si Rika. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may kapangyarihan. Hindi na siya ang babaeng nasasaktan. Siya na ang anak ng isang general na humihingi ng katarungan. Peke, tanong ni Rika, ang boses ay kalmado ngunit may talim. May mga kopya rin ako ng bank transfer mula sa kumpanya ninyo papunta sa account ng source na iyan. May mga email. Gusto mo bang basahin ko rin para sa'yo? Napahawak si Doña Elvira sa kanyang dibdib. Ang kayabangan ay ganap ng naglaho, napalitan ng purong takot. Anong gusto mo, Rika? Pera. Sabihin mo lang. Kaya kong ibigay kahit magkano. Umiling si Rika. Hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang makita kang magbayad sa lahat ng ginawa mo. Hindi lang sa pagpatay sa ama ko. Kundi sa pagsira sa buhay ng 2 taong wala namang ginawa sa'yo, kundi ang tumanggi sa kagustuhan mo. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Elvira. Ininsulto mo ang pamilya ko. Inapakan mo ang pangalan namin. Ikaw, sabi ni Rika, itinuro ang babae. Ikaw ang sumira sa sarili mong pangalan. At sisiguraduhin kong malalaman ang buong mundo kung sino ang tunay na halimaw. Kinuha ni Rika ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello, General Corpus. Si Rika Santiago po ito. Mayroon po akong ebidensya tungkol sa kaso ni Papa. Nang marinig iyon, nataranta si Doña Elvira. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng bahay na parang isang pusang basang-basa, iniwan ang kanyang basket ng prutas at ang kanyang dignidad. Naiwan si Rika sa sala, nanginginig. Ngunit hindi na sa galit o sakit. Kundi sa bigat ng katotohanan ng kanyang pinasan at sa wakas ay nabitawan. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya muli ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang numerong kabisado niya, ngunit pilit na iwinawaksi sa isipan nitong mga nakaraang araw. Isang ring lang, sumagot ito. Rika. Boses ni Miguel. Puno ng pag-aalala at pag-asa. Hindi nagsalita si Rika. Huminga lang siya ng malalim. Rika, natanggap mo ba? Nakita mo ba? Tumango si Rika kahit hindi siya nito nakikita. Bulong niya. Katahimikan. Isang katahimikang hindi na mabigat, kundi puno ng mga bagay na hindi masabi. Umuwi ka na, Miguel, sabi ni Rika sa wakas, ang boses ay basag ngunit malinaw. Naghihintay kami. 1 oras ang lumipas. Isang itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng bahay. Lumabas si Miguel. Mukha siyang mas payat, mas pagod, ngunit sa kanyang mga mata, may bagong liwanag. Nagkita sila sa may pinto. Walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Sa mga mata ni Rika, nakita ni Miguel ang sakit na dinanas nito. Sa mga mata ni Miguel, nakita ni Rika ang pagsisising dinala nito ng 1 dekada. Patawad, sabi ni Miguel, ang unang salitang bumasag sa katahimikan. Umiling si Rika. Pareho niya tayong sinaktan, sabi niya. Pareho tayong biktima. Hindi iyon isang buong pagpapatawad. Alam nilang pareho. Ang sugat ay napakalalim para maghilom sa isang iglap. Ngunit iyon ay isang simula. Isang pag-unawa. Isang pag-amin na ang kanilang pundasyon, bagamat nagsimula sa isang kasinungalingan, ay pinatatag ng isang pag-ibig na naging totoo. Lumabas ang mga bata, nakita ang kanilang ama. Papa, sigaw nila at tumakbo para yakapin siya. Niyakap ni Miguel ang kanyang mga anak ng napakahigpit, na para bang iyon ang tanging bagay na magpapanatili sa kanya na buo.
Tumingala siya at nakita si Rika, nakatingin sa kanila, may malungkot ngunit umaasang ngiti sa kanyang mga labi. Ilang buwan ang lumipas. Ang kaso laban kay Doña Elvira ay umusad. Naging isang malaking iskandalo na yumanig sa alta sosyedad. Ngunit para kina Rika at Miguel, iyon ay ingay na lang sa malayo. Ang kanilang mundo ay muling bumalik sa kanilang tahanan. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling daan. May mga araw na ang anino ng nakaraan ay bumabalik. May mga gabi ng mahahabang usapan ng mga luhang kailangang ilabas. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat pagluha, mas tumitibay ang kanilang samahan. Natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang pagharap dito ng magkasama. Isang hapon, sa dalampasigan ng Batangas, masayang naglalaro ang mga bata sa buhangin. Nakaupo si Rika sa isang banig, pinapanood sila. Lumapit si Miguel, dala ang kanyang kamera. "Pwede ba kitang kuhanan ng litrato?" tanong niya. Ngumiti si Rika. Isang ngiting totoo. Isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang sikreto. Naman. Kinuhaan siya ng litrato ni Miguel. At sa pagkakataong iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita niya sa viewfinder ang kanyang asawa, isang babaeng matapang, isang babaeng marunong magpatawad, isang babaeng minamahal niya, at mamahalin niya habang buhay. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Ngunit ito ay totoo. At sa likod ng bawat ngiti nila ngayon, hindi na kasinungalingan ang nakatago, kundi isang pag-ibig na sinubok ng panahon, winasak ng katotohanan, at muling binuo ng pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni Rika at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa paglalaan ng inyong oras upang samahan ang bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong kinilig, natakot, nagalit at nasaktan. Naging layunin ko na maipadama sa inyo ang bawat tibok ng kanilang mga puso, ang bigat ng kanilang mga pasanin, at ang init ng kanilang pag-ibig na sinubok ng panahon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pag-aaral na mahalin ang isang taong hindi perpekto sa isang paraan na puno ng pag-unawa at pagtanggap. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi dahil madali, kundi dahil ito ang tanging susi upang tunay na makalaya sa mga tanikala ng nakaraan at payagan ang ating mga sugat na maghilom. At higit sa lahat, ito ay isang paalala tungkol sa pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may liwanag ng umaga na naghihintay, kung pipiliin lang nating buksan muli ang ating mga puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni Rika at Miguel? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod, ang inyong scriptwriter, na laging naniniwala sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig.